Sinabi sa akin ng doktor na hindi ka na makakakita. Parang bagay lang yun na nawala sa'yo eh. Habang pauwi kami, parang gusto kong buksan yung pintuan habang nagdadrive yung papa ko. Parang gusto ko nang lumabas para matapos na yung hinihiwa yung utak mo sa sakit, yung minu-minuto sumusuka ka, at alam mong kakaawaan ka lang habang buhay. Anak, bakit? Nahihilo ka ba? Sandali. Lahat sila gumagawa ng paraan para gustuhin kong gumising. Alam kong masarap dahil ginagawa ka nilang parang baby, pero darating yung panahon na parang feeling mo wala ka na talagang kwenta. Mama, bakit sa akin nangyari to? Dahil ba hindi ako nagsisimba? Mabait naman akong tao. Bakit sa akin ba? Anak, huwag mong questionin ang Diyos. Dapat nga magpasalamat ka dahil nakaligtas ka doon sa tiyak na kamatayan dahil sa sakit mo. Louie, don't lose hope. Hope. Bulag na nga ako. Pati lakas ng katawan ko, kinakain na ng sakit ko. Nababangon ako ng kama. Kulang na lang bumaliktad ng mundo ko, Ma. Sa pagkahilo. Nililad ko yung mga mata ko. Puro puting ilaw lang ang nakikita ko na wala namang silbi. Ayan mo, Ma. Saan ako makakahugot ng pag-asa sa ganun? Sa Diyos, anak. Sa Diyos. Ang Diyos. Sa Diyos. Sana hindi nga Diyos ang nagbigay sa akin ng pagsubok na to. Sobrang toxic sa opisina. Patong-patong na deadlines, kaya ngayon lang ulit ako nakadalaw. Louie, huwag mo naman sana isipin na nagre-reason out lang ako. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ba masarap pakinggan yung mapapait na katotohanan kaysa sa matatamis na kasinungalingan, Marcos? Louie, hindi ako nagsisinungaling. Alam mo, Marcos, maliban sa walang sawang ingay na tumatakbo dito sa utak ko, hindi ako makarinig, hindi ako makakita, wala akong pang-amoy, manhid tong mga balat ko. Buo pa rin ang paniniwala ko na nagtitiis ka na lang sa sitwasyon ko. Kaya ngayon, kung meron ka ng iba, iiwan mo rin lang ako. Naiintindihan ko naman yun eh. Louie, pwede ba huwag ka naman ganyan ang sinasabi mo? Mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi na magbabago yun. Bumalik man yung paningin mo o hindi, andito lang ako sa tabi mo. Andito lang ako. Marcos, umalis ka na. Hindi kita kailangan. O anak, eto na yung sabaw mo. Medyo mainit yan, ha? Baka mapasok ka. Ingat lang. Dumaan nga pala si Marcos kanina, natutulog ka. Babalik na lang daw siya. Ay, naku, Papa. Hayaan niyo na lang ho yan si Marcos.
Dati-rati ko makadala ko yan halos sa araw-araw. Ngayon, talang pa sa patak na ulan ko pumunta eh. Anak, malinis ang pagmamahal ni Marcos sa'yo. Kitang-kita ko sa bata. Pag-ibig niya ang nagdadala sa kanya dito. Bilib nga ako doon sa batang yun eh. Hanggang ngayon, nagtsatsaga. Papa, naiintindihan ko naman yun. Kung iwan man niya ako, naiintindihan ko pa rin siya. Kung Diyos ko, anak. Pakaseryoso mo. Kaya masyadong mabigat ang mundo mo. Mabuti pa ito na lang ang sagutin mong tanong na to. Ano ang Korean tea? Korean tea. Oh, Di nagawa sa Korea. mali. Kita mo? Korean tea, yun ang ginagamit natin para mapaandar ang aircon, ang refrigerator, ang plancha. Tawa naman. Sabi nga ng nanay ko talaga, hindi ako pwedeng maging komedyante. Papa. Anak, ang gusto ko lang sana, tumawa ka naman. Mas maganda ka pag nakangiti eh. Yun na, pagbigyan mo na ang papa mo. Gusto ko rin kausapin ni Tito Rafi mo. Okay po. Hello, Tito Rafi. How are you po? I'm okay. I'm always okay. And how about you? Ganun pa rin ho, mahirap. Nahihirapan ka. Ibig sabihin, you are exerting extra strength para ka lumaban kahit na ikaw ay walang paningin. That's very nice. Matututo ka rin dyan. Sana nga ho. By the way, meron akong gustong i-share sa'yo na bago kong natutunan. Have you heard about the cellphone that talks? Hindi pa ho. Bagong technology na para sa ating mga bulag. Ganun ho ba? Ito ay makakabuti sa'yo. Why don't you ask Marcus to come over para maipaliwanag ko sa kanya kung paano mo ito gagamitin? Sige po. Sabihin ko po. Huwag mo kakalimutan yung mga payo ko sa'yo. Wala na yung mga lungkot-lungkot na yan. Iwanan mo na yan. Balikan mo na yung computer sa harap mo at matutunan mo din yan ng maigi. Ha? Basta always think you're on that. Okay? Sige po. After ako maturuan ni Tito Rafi ng mga pros and cons sa buhay na bulag, natutunan kong hawakan yung laptop ko na bawat pindot mo sasalita rin. D-E-R-M. Dumating yung panahon na kagising sa umaga, yun kaagad yung hahawakan ko pagkatapos kong kumain. At least, nasasabi ko bago ako matulog, meron akong tinrabaho. Para sa akin, it makes up first stage of my accepting na hindi na talaga ako makakakita. Louie, I'm sorry. Ano pang ginagawa mo dito, Marcos? Hindi mo naman kailangan din mag-sorry eh. Wala na akong silbi. Kaya siguro pa, mabuti umalis ka na lang. Iwan mo na lang ako. Louie, bakit mo ba ako pinipilit na mayo sa'yo?
marinig? Sige, sasabihin ko sa'yo. Marcos, natatakot akong iwanan mo ko pagdating ng panahon. Dahil sa kalagayan ko, wala na akong silbi. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin itong relasyon natin. Hindi. Ayoko. Hindi kita iiwan. Ayoko, mahal kita. Ayoko, hindi kita iiwan. Mahal kita, Louie. Mahal kita. Mahal kita. Marcos, sino bang bulag sa ating dalawa? Hindi mo ba nakikita? Wala na akong ganda. Wala na akong silbi. Wala akong kwenta. Pinapalayan na kita kaya parang awa mo na umalis ka na. Ayoko. Hindi kita iiwan. Marcos, huwag mo na ipamukha sa akin na inutin ako para awa. Umalis ka na. Umalis ka na. Louie! Parang gulong lamang ang takbo. Saan ba ang tungo? Ito ang buhay mo. Ito ang buhay ko. Paikot-ikot lang ang mundo. Ito ang buhay ko. Ang bagong Cheese Whiz